Naku po mga kababayan, sa wakas, finish na? Naku po, kampo ni Tulfo, sibak na? Naku po mga kababayan, SP Alan at Marcoleta, mastermind. Ibubulgar na po mga kababayan. Naku po, yan ang ating alamin ngayon. Pero bago pa po yun mga kababayan ay eto muna syempre. Panoorin muna natin yung kanilang pagtatagpo mga kababayan. Tila ba'y, naku po, buhaya sa Kongreso at Senado. Naku, nagkita-kita mga kababayan. Yan kasi ang bansag ngayon ng ating mga kababayan sa kanila. Naku po, eto mga kababayan, panoorin natin, Speaker, Oh, my partner, my partner. looking forward to working with you. Yes, sir. Oh, andito pala si Bindalo. Itong endorser mo. Endorser daw ba? Ako din nag-endorse dito. Dalawang endorser yan. Dito ka tabi. Oh, photo ops muna. Eto. May picture po dito po. Picture muna mga kababayan. Siyempre, para masabi mga kababayan na mas inuna nila yung tulong sa Jensan mga kababayan kaysa pamumulitika. Diba mga kababayan? Pambihirang galawan to, no? Diba? Iyan sila mga kababayan. Tapos tingnan nyo naman mga kababayan, yung nagre-react sa kanilang tagpuan na yan. Puno ng haha-reaksyon mga kababayan. Di ba? Ang bihira talaga, no? Alam na yung galawang ganyan ng mga taong bayan. Di ba? Ang bihira. Kaya nga ang daming, di ba, sumisigaw ngayon na dapat raw sibakin na itong mga to mga kababayan. Pambihira talaga. Di ba? Panigurado ipapalabas na naman to na mas inuna talaga nila yung tulong kaysa, again mga babayan, pamumulitika. At syempre, di ba, hahanapin yan panigurado si SP Cayetano mga kababayan at Marcoleta kung nasaan na sila. Tumulong ba? Pambihirang galawan to mga kababayan. At eto pa mga kababayan, pakinggan natin si Sir Jesse Senesa sa kanyang hinain din mga kababayan. Nako po, eto. Sherwin Gatchalian Sherwin! at yang mga senador sa block mo, ang eepal ninyong lahat. Utang buot. Okay, atras, media atras. Eto mga kababayan, yung kaipalan nila. Photo ops. At syempre mga kababayan, sa likod ng photo ops na yan, syempre daming bigas. Di ba? Di muna natin yan ibibigay pag hindi pa napicturan mga kababayan, di ginawang background. Diba? Samantala yung mga kababayan nating panigurado na nag-aantay or nagla-line dyan mga kababayan, ay nako po, talagang iniinita na pawis kung kailan na ibibigay. Pero wait muna, picture muna kabayan. Diba? Galawang pambihira. Oh, may envelope kabayan. Ano yan? Envelope. Ito, galing to sa sweldo. Pati okay ni Gam. Ayaw din yan huwakan yung cash. Ito, galing sa sweldo namin 1 month. Wow. Sorry, sir. 1 month. Magkano po? Magkano? Sherwin, pwede matanong magkano? Wow mga kababayan, galing raw mismo sa kanilang bulsa. Mabuhay! Ang bihira. Kung sa bagay naman mga kababayan, yung kanilang sweldo, naku po, tila pa ano lang yan? Ganito lang yan mga kababayan, no? Di ba? Sa dami ba namang maleta, di umano? Di ba maleta? Malitagang nga ito mga kababayan, di ba? Tinawag tong malitagang sa kahapon mga kababayan, habang pumunta sila dyan sa Jensan. Ay naku po, tinawag binansagang malitagang tong mga to kabayan. May lindol, may mga namatay,
May mga nawala ng bahay. Yes May po. mga pamilyang hindi alam kung paano magsisimulang muli. Pero kayo, pinagsamantalahan nyo ang pagkakataon para makita ng buong bansa kung gaano kayo ka-generous. Kung gusto nyong tumulong, pwede naman. Pwede naman kayong tumulong na hindi kailangang i-broadcast sa buong bansa na isang buwang sahod ang ibinigay nyo. Pwede naman kayong tumulong na walang press release. Pwede naman kayong tumulong na walang photo op. Correct. Pero hindi. Kailangang may camera, kailangang may coverage, kailangang may papuri. Siyempre. Sa tingin nyo ba talaga ganun kadaling makalimot ang mga Pilipino? Di na. Hindi tanga ang mga Pilipino na hindi Correct ka dyan, makita yung mga Lodi. hakbang nyo para pigilan ang muling pagbukas ng investigasyon sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamumuno ni Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Sa tingin nyo ba, mabubura sa isip ng mga Pilipino ang lahat ng iyan dahil lang sa nagbigay kayo ng isang buwang sahod nyo dahil nakalikom kayo ng 1 milyon? 1 milyon. Billions, if not trillions, ang ninakaw sa kabanang bayan at mga sangkot sa korupsyong Yun lang. ito na siyang Yun lang. pilit nyong pinoprotektahan, pilit Yun. nyong pinagtatakpan at ngayon, ipinamumudmun nyo yung 1 milyon nyo. Kaya wag nyong gawing entablado ang isang trahedya para pabanguhin niyang mga sarili nyo. Huwag nyong gawing pagkakataon ang paghihirap ng mga kababayan natin para magpakitang gilas sa kamera. Hindi lang kayo mga epal, mga halang ang kaluluwa nyo. Pambira talaga mga kababayan. No? Eto sila. Oh. Diba? Pambira. Kaya mga kababayan, sa susunod na eleksyon, ay naku po, dapat lang masibak tong mga to. Yung mga ganitong estilo mga kababayan ay sibakin na. Diba? Pambihira. Ano kasi mga kababayan siyempre para paawa effect kumbaga. Kasi itong si Erwin mga kababayan, di ba dawit to sa maleta? Oh. Siyempre ngayon, eto ako, hindi ako dawit dyan, tumutulong ako. Pambihira. Ika nga, kay Sir Jesse mga kababayan na hindi mawawala sa mga Pilipino yung mga pinagagawa nila mga kababayan dahil sa ginawa nilang to, tas mawawala. Naku po, putot nyo, hindi, obra na ngayon yung pa-EFAL effect mga kababayan. Diba, tila may natauhan na tayo May alam na tayo sa kanilang mga pinagagawa mga kababayan. Diba? Oh, tapos eto mga kababayan, may pakawala na naman silang bago. Naku po, matanda na to mga kababayan. Tapos naku po, tila ba ano ba to? Wala daw tulong si VP Sara at Basti Duterte sa General Santos? Ano ba to? Sino ba tong bagong pakawala nila mga kababayan? Oh, eto muna pakinggan muna natin mga kababayan. Wala pa akong nakikita na kahit isang video si Baste o si Sara o si Pulong nag-iikot na, inaalam na ang sitwasyon, inaalam na ang damage. Kumikilos namin ng mga opisyalis, local. Hoy! Pero sorry mga kababayan hindi natin at anuhin to kasi matanda na respeto ng kaunti. Ang bihira, ano man gusto mo magpuputo off si Mayor Baste at Sara dyan habang nag-i-inspeksyon? Kagaya ng amo mo? Pupira mga kababayan na, di ba tinatawanan pa niya, nagtatatawa-tawa, nag-joke-joke pa yung Pangulong Bongbong? Yun ba ang gusto mo mangyari? Or gawin nila BP Inday at Mayor Baste? Lolo? Lolo Bongbong? Opo mga kababayan. national officials. Wala. Ha? Wala? Yan! Nasanay kasi kayo sa mga photo ops kapag Yeah. tumutulong ang isang gobyerno. Ayun Gusto ka nyo, ba yan? ganun din ang gawin ng mga Duterte. Yan, ang mga trapo, ng mga Andyan pala siya sa gilid mga kababayan. Itong bagong pakawalan ni Bongbong, tila ba? Siyempre matanda yung bagong pakawalan nila para tila ba'y kaawaan kung bagay ka. Ang bihira. Wala, no effect to.
Nagmukha lang tanga tong... sorry mga kababayan, tong si Lolo. Sorry po Lolo. Mga idol ninyo, kagaya itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na hindi mo makikitaan ang tulong kapag walang kamera na nakatutok sa kanilang mga muka. Konting panahon na lang ang itatagal mo dito sa mundong ibabaw, tay. Gumawa ka naman ng sana ng tama. Tumpak mga kababayan, pambihira. Di ba? Naku po, tatay, Lolo. Anong nangyari sa'yo? Naku po, mga kababayan. Ikaw ang puro banat sa mga Duterte pero hindi mo alam kung ano talaga ang tunay na ginagawa nilang trabaho at tulong dito sa aming lugar. Kaninong lolo to, mga idol, Akala niya talaga napakagaling at alam niya talaga ang ginagawa ng mga Duterte pagdating sa mga kalamidad, paglindol dito sa amin sa Davao City at sa ibang karatig naming lugar. Eto kung makapagsalita, akala mo talaga napakagaling ng kanyang Bongbong Marcos Jr. Halatang halata sa mukha na isa po itong tagahanga ng yumaong si Marcos Sr. mga Lodi. Halata naman sa itsura. Panoorin nyo mga Lodi, pakinggan natin. Pambihira. Tanong lang to. Mm. Kumikilos na ba si Baste at si Sara Duterte? Sama na natin si Pulong. Oh. Para matulungan Oh, ang mga naapektuhan sinama ng pa si Pulong 7.8 Kabayan. magnitude na lindol at tumama sa iba-ibang lugar sa Davao City. Pati na sa mga karatig po. Pero Davao City in particular. Lagyan natin Marami na ako kabayan, nakita ng video mga kababayan. Nung lindol kanina. Iba-ibang lugar. Pati sa Davao City. Pero hanggang sa simulan ko itong kwentuhan natin ito, wala pa ako nakikita na kahit isang video. Wait mga kababayan, AI ba tong matanda na to? Parang AI mga kababayan, no? Naku po. Si Baste Ha? o si Sara o si Pulong, Oh. nag-iikot na, inaalam na ang sitwasyon, inaalam na ang damage. Kumikilos na bilang mga opisyalis, local and national officials. Wala. Yan! Nasanay kasi kayo sa mga photo ops kapag tumutulong ang isang gobyerno. Correct, Gusto correct. nyo, ganun din ang gawin ng mga Duterte. Para sa iyong kaalaman, tanda, kung sino ka man, di kita kilala. At alam ko namang wala talagang may pakialam sa'yo. Pero pinagbibigyan lang kita ngayon para matauhan ka. O eto, panoorin mo kung sino ang unang dumating at naghatid Eto. ng tulong doon po sa lugar ng Jensan kahit walang kamera. O ito. Alam nyo ba mga kababayan, nakauna-unahang dumating na tulong sa mga nasalanta Yes, ng po. lindol dito sa Mindanao, partikular dito sa city ng Jinsan mga boss mamamo, ay alam nyo ba kung ano? Ang Office of the Vice President mga boss mamamo. Yan o, yan po ang pinakauna-unahang tulong ang dumating dito. Ano talaga kami sa Office of the Vice President ang unang nakarating at naghahatid ng tulong doon sa General Santos City. At kung hahanapan mo ng bidyong tulong ang Davao City na pumunta doon sa Jensan o Sarangani, doon ka sa mga vlogger dahil hindi sila mahilig, lalo na si Basti Duterte na kumakot ng mga media para isama doon sa pagtulong at meron siyang video coverage. Correct mga kababayan, no? Di ba? Yeah. Si Tatay Digong noon mga kababayan, yung mga tulong na ibibigay niya, may papatarpulin ba? Wala mga kababayan, yung paimprenta mismo sa ibibigay, wala. Hindi pa pangalanan ng kanyang pangalan mga kababayan. Pambira. Tapos ngayon, kita nyo yung example na ginawa nila kanina ni Tulfo, Gatchalian mga kababayan. Isinisigaw pa sa buong mundo mga kababayan na yung ibinibigay naming tulong na pera na 1 milyon ay naku po galing sa aming bulsa. Di ba mga kababayan? Ipinagsigawan. Oh, anong galawan yan? Di ba? F-pal yan mga kababayan? Ang bihira. Yan ang itatak mo sa kukote mo, tanda. Yan ang gusto Kung nila. kanino tong lolo, pakisaway naman yung lolo ninyo. Tingnan nyo naman yung itsura, halos parang hindi na naliligo. Tinubuan na yung ilong ng isa pang ilong. Nakapagsinungaling. Konting panahon na lang ang itatagal mo dito sa mundong ibabaw, tay. Gumawa ka naman ng sana ng tama. Ikaw ang Correct. puro banat sa mga Duterte pero hindi mo alam kung ano talaga ang tunay na ginagawa nilang trabaho at tulong dito sa aming lugar. At isa pa, idagdag ko lang, hindi po ang Davao City ang napinsala ng matinding lindol. Ang General Santos City, ang Sarangani, at iba po ang namamahala doon, hindi po ang mga Duterte. Correct mga kababayan, no? Kasi yung, di ba, headlines ng mga bias media, naku po, Davao City mga kababayan. Talagang yan yung ipinagsigawan nilang kasalanta talaga ng lindol. Pambihira. Kita nyo mga kababayan yung galawan nila? Siraan talaga yung Davao.
Pambihira. Pero wala, no effect yan mga kababayan. Kasi alam na ng mismong taga Davao itong si Kuya, vlogger na mismong taga Davao rin to mga kababayan. O siya na mismo yung nagsalita, di gaya nitong sino ba tong lolo na to? Naputak ng putak, tila ba'y lolo ata to ni Lovely Granada mga kababayan, no? Kita nyo yung si Lovely? Pambihira mga kababayan, di ba? At napansin nyo ba mga kababayan yung mga vlogger ng ating Pangulo ay napapo. Magkasing ano lang sila mga kababayan, magkasing mukha. Di ba? Pambihira talaga mga kababayan, no? Tapos eto mga kababayan, itong ayuda ni Pangulong Bongbong Marcos sa Jensan mga kababayan na tila boy para na raw bato. At tila ba hindi na makain? Naku po mga kababayan, panoorin nga natin to. Curious tayo eh. Diri sa ni Bongbong Marcos diri sa Jinsan. Okay, Aron lang yan. gyud. Adlawa. Yes po. Yes, Lord. Nanggahi ay nya. Bas motigin sa mga ano daw nakakuha. Matigas na raw mga kababayan. Donation ni basing kislan log ikasampo. Naku, Yapon daw makaon. Nanggahi naku mga kababayan, kahit anong linis raw, naku po. Unal ako sa Tila ba hindi makain? Nanggahi ay mura magbato. No. Sa man ni klase nga bugas ni. Bato oy. Unsa man ni? Paano yun kainin mga kababayan? Nanggahi. Ha? Gago. Gyud. Pambihira. Tingnan nyo mga kababayan. Tahok. Buk niya. Pambihira mga kababayan. Yan ba yung ipinagmalaki nila? Lalong-lalo na sa mga vlogger di umano ni Pangulong Bongbong. Pambihira mga kababayan, nagbibigay pa ng bigas tapos ganyan pa? Wala na, finish na talaga mga kababayan, finish na. At eto na nga po mga kababayan, Naku po, breaking, Senate President Alan Peter Cayetano mga kababayan, naku po, ibinulgar si Fing Lacson bilang mastermind sa pagsasabutahe di umano mga kababayan sa mga nangyayaring ito ngayon dyan sa Senado. Naku po, eto, pakinggan natin si Ka-Eric mga kababayan. Naku. Kahapon, nakita ko po itong video na i-post. I think that was two days ago. Yes po, Na Ka-Eric. binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabanggit niya na ang pasimuno ng maniobra sa loob ng Senado Nako. para mawasak o mapahina ang dating majority block ng 13 na mga senador na pinamumunuan po sa side ni Senator Alan Peter Cayetano, itinuno niya si Senator Ping Lacson Nako. na nakipagkontsabahan sa Malacanang at sa Nako. Ombudsman. At sinasabi dito na ang mga records ng di umano ng mga testigo sa dating hawak na Senate Committee on Blue Ribbon na pinamumunuan pa ni Senador Ping Lacson ay ginamit ito para magbuo ng mga pananakot na uri ng kaso kagaya ng ginawa kay Senator Jingoy Estrada, ginawang pagbablackmail kay Chis Escudero, at Pambihira ka, ganoon Mark. din po kay Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar. Ito po yung mga tinarget para makuhanan po ng pagkakataon na gamitin ang pangbablackmail sa kaso. Mahina, gawa-gawang kaso, kulang sa ebidensya, subalit dahil po ombudsman ang nananakot na pwede itong iakyat sa pagkakaroon ng kaso sa Sandigan Bayan, edi matatakot ka kung hindi malakas ang loob mo, kagaya ni Senator Jingoy Estrada. Tama. Si Chis Escudero, mahina ang loob at taksil sa paninindigan, naghudas sa kaniyang mga kasamahan sa Tama, 13 original majority block bago po itong sabotahe na nangyari ng 12 Judas. So, very sharp ang tinuran ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano that it was Ping Lacson who orchestrated and made the initiation of conspiracy, pakikipagsabwatan. At ito, hindi niya sinabi ni Senator Alan Peter, alangan naman po makipagsabwatan si Ping Lacson sa mga security guards at barangay tanod. Hindi, walang epekto yun. Kanino siya nakipagsabwatan? Kay Marcos Jr., Kanyang sa siyempre. asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta at mismo kina Boying Rimulya. Ano po ang mga nilalaman
ng pakikipagsabwatan na ito o pagtataksil ni Ping Lacson. Una, mag-case build up laban sa 4 na mga senador, no? Si Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Mark Villar. Tinarget po sila dahil na-mention sila doon sa mga di umano nakatanggap o nasasangkot sa mga maanomalya na mga proyekto, including sa flood control projects at mga insertion sa budget, no? Ito yung binabanggit ni dating Yusek Bernardo na naging bata-bata nila Marcos at nila Bunuan at nila Romualdez sa pagpapalaganap ng sindikato sa tinatawag na flood control scandal na ito. Nako. So, ginamit itong mga salaysay ni Bernardo without any further corroborating na mga ebidensya o patotoo at pinatulan ito nila Risa at nila Boying Rimulya at nila Bongbong Marcos para magkaroon ng leverage of so-called case build-up to harass, intimidate, and blackmail itong mga senador na ito. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetanos na video, itinuturo niya na ang pasimuno si Ping Lacson. Nako. Pangalawa, Hula ang ka ba yan? purpose ng case build-up, kahit mahina ang mga kaso at gawa-gawa ang karamihan sa kwento doon upang sirain ang mga senador para nang sa ganon ay hindi mapuruhan ang House of Representatives na siyang pinakasindikato na pugad nila Marcos at Romualdez doon sa pagpapatupad ng di umano ay 1.9 trillion pesos na ang kabuang infrastructure project sa flood control na naging kinulimbat at kinurakot, idinamay ang mga senador para halo-halo at hindi mapupuruhan ang mga sindikato nila sa House of Representatives na siyang naunang lumabas sa mga salaysay noon nila Sara Diskaya, Curly Diskaya at ng iba pang mga naging testigo bago pa lumantad itong 18 former soldiers na ito na naka-security detailed kay Ginoong Saldico. Tinumbok na po ang mga operations ng sindikato sa loob ng House of Representatives. Kaya naman, hindi nakakapagtaka kung bakit itinuro si Ping Lacson. Purposely, he was there sa Senate Blue Ribbon Committee for the purpose of cover-up, for the purpose of manipulation, and for the purpose of Tama. exonerating Marcos and Romualdez. Correct, correct. At para magkaroon ng labo-labo na uri ng komitiba na daloy sa investigasyon, at ang sabi nga niya, wala naman talagang mastermind daw sa flood control anomaly or iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat sa flood Ang control. bihira ka, Pinky. Dahil lahat naman daw dumiskarte. Yan ang tinatawag na squid tactics. Bubugahan mo ng tinta para maging malabo ang tubig at hindi makikita ang katotohanan kaagad na ang punong salarin talaga naman, ayon mismo sa naunang salaysay sa previously ay Marcoleta-led na Senate Blue Ribbon Committee, tumutumbok kay Marcos at kay Romualdez. So yan, purpose ni Lacson po ay pahinain ang pagkakaisa sa 13 senators na nabuo Correct. ang bagong bloke ng mayoriya, kung kaya napatanggal itong si Itbulaga Tito Soto bilang Senate Ako. President at pati si Ping Lacson bilang Senate Pro Tempore, mga kababayan. Okay? So, pangatlong purpose po nila, Lacson at nila Lisa, Bongbong Marcos at Boying Rimulya, ito po yung insinuated o tinutumbok ng pahayag sa video ni Senator Alan Peter Cayetano na nagkipagsabwatan at ang nag-initiate, nag-facilitate si Ping Lacson, no? Kasama sila Boying Rimulya sa pagbubuo ng ganitong harassment, no? Ang pangatlong purpose na nakita natin dito sa ginawang pakikipagsabwatan o pagtataksil at paghuhudas ni Ping Lacson sa Senado at para isulong ang kanyang commitment na protektahan niya ang mga mandarambong at mangungurakot sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, lalo na ang mga mastermind, ay ang layunin nila na hindi magiging oposisyon ang Senado. Kasi kung hindi po itinulak ang bogus, invalid ICC arrest order na walang confirmatory affirmation from the court sa Pilipinas at subject for resolution pa ito sa Korte Suprema, ay si Senator Bato de la Rosa nandyan pa rin po sa Senado. Tama, At kung tama hindi ka ba yan? nakipagsabwatan si Ping Lacson, ay nandyan pa rin si Senator Jinggoy Estrada. Tama. At malamang si Chis Kilay Duwag Escudero ay hindi na pressure na tumawid at makipagkuntsabahan dahil sa mga pressure blackmail type cases ng ombudsman labang sa kanya. O, di ba? So, kung mapapansin natin, mga 3 linggo bago sumambulat ang ganitong pananabutahe nila Marcos at ng kanyang asawa at pati itong grupo nila Ping Lacson sa loob ng Senado, at nang mabawasan at mapahina ng tuluyan
ang 13 senators, nagbanggit si Boying Rimulya, ang attack dog ni Marcos na ombudsman sa kanyang political demolition job laban sa mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte political camp. Nasasampahan niya ng kaso si Romualdez, si Chis Escudero, at iba pang mga senador o sangkot dito. That was the time, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, na natumbok na nila that Ping Lacson was conspiring discreetly and treacherously, pataidor, palihim at pataksil, na nakikipag-ugnayan si Ping Lacson sa grupo nila Marcos Jr., nila Lisa Araneta, nila Boying Rimulya, para ilatag ang operations kung paano mawawasak ang namumuo na new Senate Majority Bloc. Kasi during that time, 14 pala talaga sila, included included na si Senator Bato de la Rosa. So natulungan ito ni Ping Lacson, no? Yung movement, kaya inunahan niya ang sabotahe. Pambihira ka ba yan? And kaya nangyari, napilitan tuloy na lumantad na si Senator Bato de la Rosa noong May 3. May 3 ba? O May 8. Noong May 8 para hindi po lubusang madurog ang supposedly 14 senators na bloke ng bagong majority na hindi magpapatali sa ilong o sa liig upang kontrolin at diktahan nila Marcos Jr. So, dahil doon, nabuo ang 13 new majority noong May 8 at sinubukang gamitin ni Marcos ang NBI at si Trillanes para dumugin at mapadukot sana si Senator Bato de la Rosa because they were in anticipation already na magaganap ang 13 na numero, hindi na 14. And all of this na mga pangyayari, nasa likod talaga pala si Tito Soto at si Ping Lacson. Lalo na si Ping Lacson na tinumbok at pinangalanan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yes po. So tatlo ang nilalaman ng pakikipagsabwatan. Una ay para makapagbuo ng blackmail cases upang ipangtakot, ipang-blackmail at bulabugin ang nabubuo ng new majority bloc sa hanay po ng mga nag-ooposisyon o critical senators doon sa mga katiwalian at mga kasakiman at mga kasamaan ng gobyerno ni Marcos Jr. So maliban sa pag-build up ng mga gawa-gawang kaso na gagamitin sa pang-blackmail para masabotahe ang Senate new majority nila Senator Alan Peter Cayetano, itinulak din ni Lacson sa kanyang pakikipagsabwatan na ito ang mga pananakot at upang maging preventive action na sige kayo, lilipat kayo papunta balik doon sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano, nila Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos. Ito ang mangyayari sa inyo. So case build up, maliban sa case build up, intimidation and tactics of blackmail ang ginamit para kumalma ang mga nagbabalak ng mga senador na magbuo ng bagong new majority taliwas dito sa pagpapakatuta nila Tito Soto at nila Lacson sa interes at kagustuhan nila Marcos Jr. Ang pangatlo na purpose nila ay yung sinasabi ko kanina, that the Senate direction must not be hostile or hindi dapat kabangga ni Marcos sa interes niya na una ay durugin si Sara Duterte sa impeachment trial at itulak na makatsamba sila ng 16 votes from among the senators, senator judges, para mapakonvict at lubusang matatanggal bilang Vice President si Sara Duterte at mapadisqualify na ito ay makakatakbo pa sa anumang posisyon o makakapasok pa sa gobyerno, perpetual disqualification from holding public office or being part of a public office kung makukonvict siya. Pero at the minimum, dudurugin sa loob ng Senate Impeachment Court si Sara Duterte. Kaya kailangan hindi hostile, but rather nakatali sa ilong, nakatali sa liig ang mga senador. Iyon ang gusto ni Marcos at doon nakipagsabuatan si Ping Lacson. At ang pangalawang purpose kung bakit dapat hindi hostile, hindi kabangga at hindi maninindigan ng mga senador dito sa kabulastugan ni Marcos Jr. ay upang hindi mabubuksan muli at maisulong ang panibagong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na siya namang ikinatatakot ni Marcos sapagkat pwede pong sumambulat nga ang pagtestimonya ng mga dating 18 former soldiers na to na naging tagapag-secure o mga staff sa security ni Saldico. Yun ang kinatatakot nila na mas masalaysay ang kwento ng maleta at mga tuni-tuniladang perang idiniliver at pinadeliver ni Marcos at nila Romualdez gamit po si Ginoong Saldico. Doon sila natatakot kung bakit kailangan hindi malakas ang loob ng mayoriya ng mga senador
napapayagan ang panibagong investigasyon sa Senate Blue Ribbon. Nako po mga kababayan, klarong-klaro na, di ba? Pinky Soto. Nako po mga kababayan, pambihira yung mga galawan nilang iyan, no? At syempre, isa lang naman yung dahilan mga kababayan, ika nga ni ka-Eric, ay mapigilan itong legit na Blue Ribbon hearing nila Senator Marcoleta, Cayetano. Mga kababayan, pambihira talaga. At speaking of 18 brave Marines mga kababayan, ay eto, pakinggan natin si dating Congressman Mike Defensor mga kababayan. Opo, Congressman Mike, nabanggit mo na yung Brave 18 tapos meron pa ang kataga, nabasa ko lang sa sa post ni General Pokis, merong Valiant 14 ba yun? Or Fearless 14, meron pang Baka Valiant lalabas. 7. Ito bang nababanggit na mga karagdagan na magsisiwalat pa? Ito ba yung mga kasamahan din nila sa pagkakaalam nyo po? Yes, Admar. Hindi ko pa sila nakakausap. Hindi ko pa sila nakikita. Ang katunayan, ang nakita ko pa yung 7 na binabanggit noong una pa lang, di ba? 7 ang sinasabing lalabas. At nagulat ako, maaaring nagbigay din ng lakas loob to doon sa ilan nilang kasama. Nakita nila yung 18 at nakita nilang ginigipit yung mga kasamahang sundalo. At sila mismo ang nagbolontaryo magsalita pa. Hindi ko alam kung sino sila, kung anong mga sasabihin nila. Pero ang mahalaga dito sa lahat ay handang magbunyag pa at lumabas pa mga tao, mga kasundalohan dati Yun. na magbigay alam kung ano ba talaga itong nangyari. Kailangan natin to, Admar and MJ, tingnan ng kabuuan. Kasi kung titingnan ninyo, ang unang nagsalita ay si Sergeant Orly Gutesa. Sinabi niya, dideliver kami ng pera, may binanggit siyang mga detalye, no, kung saan dinideliver sa mga bahay. Kalaunan, lumabas si Saldico. At nagsalita rin si Saldico, sabi niya, totoong lahat ang sinasabi ni Sergeant Gutesa at katunayan may idinagdag pa siya. Ngayon naman, lumabas ang 18. Itong 18 to, sinasabi nila, eto pa, yung mga pinagbigyan mo namin at ito pa, yung aming nakita. Kaya dahan-dahan lumalabas ang katotohanan pero mapapansin mo, pilit nilang pinipigil. Pilit nilang hinihinto. Yun lang mga kababayan, no, di ba? Tila ba i-discredit na nila kagad? Di ba, ika nga ni Rafi Tulfo na hindi nararapat na tawaging 18 brave Marines daw tong mga to, mga kababayan. Dapat raw tawaging kargador na lang. Kita niyo kabayan? Bihira talaga sila kasi alam nila na, naku po, talagang matutumbok sila kung hindi nila ito papipigilan kabayan. Pilit nilang binubusalan yung mga taong gusto magsalita. At itong Blue Ribbon Committee hearing na lang sana ang bihikulo para marinig itong mga kasundaluhan natin na may kaalaman. Pero, ayan, katulad ng binanggit ko, ay nung una, nakalimutan kong banggitin ko to, Admar NJ, nagpunta sila doon sa pinatawag ni Senator Rafi Tulfo na, Erwin Tulfo na consultative hearing, no? Consultative hearing na yung binanggit nila. Hindi nila siguro inaasahan, darating yung mga sundalo. Hindi nila naman inaasahan, marami natin kasama sa Senado, yung nandun sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero biglang pumasok yung 18. Pero minabuting nga, sabi nila, pagpasok namin, pupunta muna kami sa isang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at nagkataon nandoon si Senator Robin Padilla. Pero alam niyo ba nang nangyari? Nung pumasok pa lang sila, inabot sila ng 1 oras at kalahati bago sila makapasok sa loob ng Senado. May imbitasyon sila pero biglang hinihingan sila ng QR code. Gusto mag-register sila. Na nakakagulat kasi imbitasyon nga yun eh. Hindi mo na kailangan ng QR code para doon. Yun ang nangyari. Kaya yung sinasabi lang hindi pupunta, hindi tumuloy. Nako, kitang-kita, nandun sila. 1 kalahating oras magmula doon sa gate sa labas hanggang doon sa lobby, makikita mo pinaghintay sila. Doon lang sila nakakyat at nung pwede na silang bumaba, ayun, hininto na yung Blue Ribbon hearing, yung consultative hearing na patawag ni Senator Erwin Tulfo, nakasama si Senator Erwin Gatchalian. Opo, kung Mike, si MJ po ito. Sir, paano po yun? Sinabi po sa isang panayam o sa isang balita na pag hindi raw dumalo ang Brave 18 sa next hearing, sila raw po ay pahuhuli. Si Senator Ontiveros po ang nagsabi. Hindi ko na sila maintindihan eh. Nagpunta na nga doon. Alam mo, nung una sabi pa nga nila, kasama ako, sabi sa social media. Pina-check ko yung imbitasyon kasi ang gusto ko sana, gumawa din ako ng sulat kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Alan Cayetano, na paano ba to Senate President? Naguguluhan kami, gusto kong malaman kung anong direksyon mo since you are the Senate President.
So nakita ko yung sulat ni Senate President Alan Cayetano. Sabi niya, hindi yan ang legitimate Blue Ribbon Committee. Yun, At basically, yun. sinasabi niya, hindi ko naman kayo pinagbabawalan, pero hindi kayo covered ng rules ng Senado na may ibibigay namin sa isang legal na rules of procedure, sa isang legal na hearing na gagawin ng Committee on Blue Ribbon. Nagpunta na nga doon, hindi na pa naman nila pinapasok. Bigla na lang silang nagsabi na hindi na daw tuloy. Parang ang binanggit pa nga dahil nagkagulo daw sa Mindanao. Yung Mindanao, ang aga-agang nangyari yon, nandun na yung mga sundalo. Alam Yung nila, nangyaring lindol, nandun kabayan. yung mga sundalo dahil informed naman yung committee, informed yung kanyang staff noong Blue Ribbon Committee. Pero yun nga, kung magpapatawag sila, walang problema, pero hindi sila pwedeng mag-contempt dahil hindi sinuway ng 18 Marines ang kanilang panawagan. Hindi sinuway ng Brave 18 ni Atty. Baligod ang kanilang panawagan. Nandun sila. Katunayan, nandun din ako sa labas na kung sakaling mababanggit ang pangalan ko at kailangan papasok din ako. Yung problema, wala naman talagang imbitasyon. So yung sinasabi lang contempt has no basis. The Brave 18 were there. Nandun ang si Atty. Baligod. At anytime, magpatawag sila, a-attend ang kasundaluhan. Opo, sir, kamusta ang moral ng Brave 18? Marami kasing mga retired na nagdududa po sa kanila pong mga testimonya. Meron din pong mga opisyal na active na may mga patama din no, sa social media against them. Anong kanila pong bilang nakakausap po ninyo, sir, yung Brave 18? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga tao kung titingnan nila na may politika. Natural nagkakagulo sa Senado, may patawag dito, pupunta dito, and of course, ako mismo, gusto kong linawin to, Admar MJ, ang sinuportahan ko ay si BBM at si Inday Sara. Nauna pa ako kay BBM, nagkaroon silang coalition, sumuporta ako. Pero nung nakita ko yung korupsyon, nagsalita si Sergeant Gutesa, yun ang una at pangunahing lumabas ako at nagsalita nung tinulungan ko si Sergeant Gutesa, ay dyan ako na-involved. Nakita ko yung korupsyon, nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung lahat. Lumabas ang Brave 18, tumutulong din ako. Ang dapat tingnan ng mga kasundalahan, ang aktibo at ang retired. Etong mga sundalong to, sila ba ay magsisinungaling para ipahamak ang kanilang sarili? Pangalawa, nagsasabi ba ng totoo to? Ano ba ang ebidensya na kailangan nating tingnan? Kailangan nating suriin. Kanino ba sila nag-deliver? Ano tong mga perang to? Kaya bago magsalita siguro yung mga retired at yung mga aktibo na siraan sila, ay pakinggan muna nila. Dahil nakasama nila to sa serbisyo. Nakasama nila to bilang mga sundalo. At ang ginawa ng mga sundalong to para ilabas ang kanilang sarili, ipahamak ang kanilang sarili, magkaroon ng problema ang seguridad nila at ang kanilang pamilya. Nasa ngayon may mga kaso pa sila at kailangan pa nilang kasusan ng kanilang sarili para sa mga kaso, kailangan nilang magtago para sa kanilang seguridad, ay isang malaking bagay na kailangan nating bigyang halaga. Ang pagsasalita nila, kailangan imbestigahan. Kailangan yung mga nagsalita, itest nila. Tingnan nila kung ano ang mga integridad, kung ano ang mga pagsisinungaling. Wala nga nagtanong wala nga humarap sa kanila. At nung may pagkakataon sana na yung sinasabing kabilang grupo na nagsasabing kargador sila, harap sila, sila mismo huminto. Alam nila na nandun sa Senado at pwede na nilang tanongin. Hindi natatakot ang mga sundalong to, wala silang tinatago at nakikita nyo naman sa mismong pananalita nila. Yung ang binidyo ko nga, pinost ko doon sa page ko Sabi ko nga, scripted daw itong mga sinasabi nyo. Sabi nga nung isang sundalo, Sir, hindi na nga namin kailangan basahin yung affidavit para sabihin namin kung ano yung nalalaman namin. Correct. Opo, kung Mike, marami kasi sa mga netizens ang nagtatanong, no, kung possible po ba, kasi may momentum na raw po yung Blue Ribbon hearing version ng Cayetano Block. Sinusundan po nila ang kasunod. Meron po bang possibility or allowed po ba, based po sa inyong karanasan sa Kongreso, na magsagawa po ng pagdinig outside the Senate premises? Sir. Yes, MJ, pwede yan gawin. And nasa rules naman yan ng House of Representatives at nasa rules yan ng Senate of the Republic of the Philippines. Meron silang kakayahan at pwede lang gawin yan. No? Of course, with the approval of the Speaker of the House and in the Senate, yung Senate President. Pwede nilang isagawa yan kahit saan. Kaya nga lang, nagkabiglaan siguro dahil biglang nagtawag ng lockdown 2 araw. Kahapon lang ata, nung isang araw, nung Lunes, nagkaroon ng panawagan and kailangan nilang i-prepare kung saan ang pwedeng venue, ano yung kailangan ng mga sound system, ano yung kailangan ng pag-aayos sa lugar na yun, yung pagre-record doon sa magiging proseso. Itong lahat ginagawa ng preparasyon, but they can do it. The Senate can do it, the Blue Ribbon Committee can do it, and sa tingin ko naman,
pwede itong maisayos sa lalong madaling panahon. Pero ang narinig ko, batay sa pakipag-usap ko kay Senator Dante Marcoleta, sabi nga niya, tatakbo lang kami sandali sa Mindanao, gagawa namin ng kung ano man yung paraan na makatulong sila. And pagkatapos po siguro nito, kasi pag Friday wala naman silang session, ay magpaplano naman kung ano yung mga pwedeng isagawa under the leadership of Senate President Alan Cayetano. Nako po mga kababayan, eto na. Nako. Pambihira mga kababayan. No? Grabe pala yung mga pinagdadaanan itong ating magigiting na Marines mga kababayan. Tapos may bago pang lalantad mga kababayan. Nako po, panigurado. Itong si Senator Erwin. Ay nako. Kabadong-kabado na to mga kababayan. Kaya ngayon nako po. Diba? Yung video natin kanina ay tumulong sila. O yun, isa na yun mga kababayan para kahit papano ma-divert. Diba? Na tumulong sila para kahit papano masabi ng ibang tao na oh bakit sangkot yan sa Maleta Gang pero tumulong yan di ba? Oh. Pambihira. Hanggang dito na lang po mga kababayan at nako po. Nako. Excited na ba kayong may masisibak na dyan sa Senado mga kababayan pagkatapos